Tahimik lang si Jermaine habang sinusundan ng kanyang paningin ang spotlight na umiikot sa may stage. Hanggang sa natapat na ito sa hagdan ng mansyon. Nang tumigil ang spotlight sa itaas ng hagdan, ay nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa itaas na bahagi ng hagdan. Nakasuot ito ng black men's suit na bagay naman sa binata. Napansin ni Jermaine na bata pa ito at mukhang bagong graduate lang ito ng college. Ngunit napakaseryoso na mukha niya at mukhang mayabang din ang lalaki. Hindi man lang ito ngumiti o kumuway sa mga bisitang bumati sa kanya. "Nico, kilala mo ba ang lalaking yan?" Pabulong na tanong ni Jermaine sa kaibigan, habang ang mga mata nito ay nakatingin sa kinaroroonan ng lalaki. Siya ang pinakabatang CEO ngayon sa ating bansa. Kilala siyang matalino at magaling magpatakbo ng mga negosyo. Maliban sa mga negosyo ng kanyang pamilya, meron na din siyang sariling negosyo na naipatayo niya galing mismo sa sarili niyang pagsisikap. Pabulong din ang sagot ni Nico. Tumango na lang si Jermaine dahil sa narinig niya ang sagot ni Nico. Wala siyang alam sa mga negosyo, kaya hindi siya interesadong alamin pa ang mga bagay-bagay tungkol dito. Hindi naman niya kilala ang lalaki na yun, kaya binaliwala na lang niya ito. Hanggang sa nagsimula ng umikot ang mag-anak sa mga bisita. Isa-isa nilang binati at kinamayan ang kanilang mga panauhin. Lumapit ang mag-asawang Monte Carlo sa kanilang table. Malawak pa ang pagkakangiti ng mga ito sa kanila. Magalang din silang bumati kay Nico. "Nico, iho, mabutit nakarating ka ngayong gabi." Pagbati ni Mr. Monte Carlo kay Nico. "Magandang gabi po, Mr. Monte Carlo," sagot ni Nico sa matanda. "Masaya kaming mag-asawa dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Sana maging magkasosyo din tayo sa hinaharap, iho. Isang malaking karangalan iyon sa amin kung mangyayari." Masayang wika ni Mr. Monte Carlo kay Nico. "Thank you, Mr. Monte Carlo." Matipid na sagot ni Nico. Hindi man lang ito ngumiti sa kanyang kausap. Naisip ni Jermaine na ibang klase din pala ang kanyang kaibigan kapag nakikipag-usap na ito sa matataas na tao. "Baka naman gusto mo kaming ipakilala sa napakaganda mong kasama, iho," pabirong wika ni Mr. Monte Carlo. "Her name is Jermaine and she is my sister." Pakilala ni Nico kay Jermaine. Inakbayan din siya ni Nico at bahagyang inilapit pa siya sa kanyang katawan. Hinayaan lamang ni Jermaine si Nico. Hindi na lang niya ito sinaway, kung sa bagay, hindi na rin masama kung ituturing siya ni Nico na kapatid. Malaking karangalan na din ito sa kanya. Isang pares ng mata na kamasid kina Jermaine at Nico. Mataman nitong pinapanood ang dalawa habang sila'y sumasayaw. "Baka matunaw, bro," biro sa kanya ng kanyang kaibigan. Hindi niya namalayan na lumapit na pala ito sa kanya. "She's so beautiful. Do you know her?" Tanong pa ng lalaki sa kaibigan niya. Lumagok muna ng alak si Damian bago sagutin ang tanong ng kaibigan. "No," maikling sagot ng binata saka muling uminom ng alak. Masayang sumasayaw sina Jermaine at Nico. Nawili ang dalawa sa pagsasayaw kaya naman hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Hating gabi na nang sila'y umuwi. "Naku Nico, lagot na ako na ito. Hanggang 10:00 lang ng gabi bukas ang boarding house ko. Hindi na ako makakapasok sa loob ngayon," wika ni Jermaine. "Don't worry, sa penthouse ka na lang matutulog. Meron naman akong guest room. Bukas na lang kita ihatid, okay?" Sagot naman ni Nico habang nakafocus ang paningin nito sa kanilang daan. "Nakakahiya naman pero sige na nga. Kaysa matulog naman ako sa labas ng gate ng aking boarding house." Sagot niya sa binata na ikinalingon naman sa kanya ni Nico. "Hindi naman kita hahayaan na matulog sa labas ng boarding house mo. Ako ang nag-invite sa'yo dito sa labas. Kaya responsibilidad kita ngayon. Saka ako lang naman ang nakatira sa penthouse na yun. Kaya ayos lang nandun ka na muna matulog." Wika sa kanya ni Nico. "Salamat Nico." Pasalamat niya sa binata. Palagay ang loob ni Jermaine sa binata. Hindi rin siya natatakot kay Nico. Hindi niya mawaring ngunit masaya siyang kasama ang binata. Tanghali na nagising si Jermaine kinabukasan. Agad siyang naligo at nagbihis. Muli niyang isinuot ang kanyang damit na suot kahapon. Kinuha din niya ang kanyang bag na bigay sa kanya ng kanyang tita Joy. Matapos maayos ang kanyang sarili, ay agad na siyang lumabas sa kwartong tinulugan niya. Paglabas niya sa kwarto ay ginala nito ang kanyang paningin sa buong sala ng penthouse upang hanapin ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya nakita ang kanyang kaibigan sa sala at wala din ito sa kusina. Kaya nag-iwan na lang siya ng sulat upang ipaalam kay Nico na umalis na siya. Kailangan kasi niya makauwi agad dahil may tatapusin pa siyang aralin ngayon.
kaya nagmamadali na siyang makauwi. Mabilis naman siyang nakarating sa kaniyang tinutuluyan. Pagbaba niya ng jeep ay dumaan muna siya sa karinderya upang kumain ng kanyang pananghalian. Nang makapananghalian siya pagpasok ni Jermaine sa kanyang kwarto, hindi pa rin nagbabago ang ayos ng kwarto nila ni Hart. Ibig sabihin nun, hindi pa rin bumabalik si Hart dahil wala pang bakas nung bumalik ito sa kanilang tinutuluyan. Maayos pa rin kasi ang loob ng kanilang kwarto. Nang makatapos si Jermaine sa kanyang aralin, nagpasa siyang bumaba upang bumili na ng kanyang pagkain. Hindi na rin siya nagmerienda kanina upang makatipid siya sa kanyang pera. Palabas na siya sa gate nang may tumigil na sasakyan sa tapat ng gate. Natigilan pa siya nang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang lumabas sa driver's seat at umikot pa ito upang ipagbukas ang pinto kasama nito. Lalong nagulat siya dahil lumabas sa loob ng kotse ang kanyang kaibigan. "Hart!" Masiyang pagtawag niya sa kanyang kaibigan habang kumakaway. Agad naman siyang nilingon ni Hart, ganoon din ang kasama nitong lalaki. "Jermaine, ikaw pala. Halika dito, ipapakilala kita sa kuya ko." Wika ni Hart habang nakangiti. Niyakap pa nito si Jermaine na tinugunan naman ng dalaga. Para silang hindi nagkitang 2 taon sa higpit ng pagkakayakap nila sa isa't isa. "Jermaine, ang kuya ko pala. Si Kuya Marlon. Kuya, siya yung kinukwento ko sa yung kaibigan ko, si Jermaine Chavez." Pagpapakilala ni Hart sa dalawa. "Hi Jermaine, nice to meet you." Nakangiting inilahad ni Marlon ang kanyang palad sa harapan ni Jermaine. "Hello Kuya Marlon, nice to meet you din po." Sagot naman ni Jermaine sa binata. "He looks familiar, Jermaine. Did we met before?" Nag-aalangan na tanong ni Marlon sa dalaga. "Naku kuya ha, luma na yung style mo na yan. Huwag mong isali ang kaibigan ko sa mga babae mo. Umuwi ka na nga, baka isumbong pa kita kay mami." Asar na wika ni Hart sa kapatid. Itinulak din niya ito papasok sa loob ng kotse nito. Naiwan naman na nag-iisip si Jermaine. Ngayon lang din niya napagtanto na parang nakita niya na ito dati pa. Ang kapatid ni Hart. Hindi lang niya matandaan kung saan. "Halika na sa loob Jermaine, meron pala akong baon na pagkain para sa ating dalawa." Wika ni Hart sa kaibigan. Tinulungan naman ni Jermaine na kaibigan upang buhatin ang mga dala nitong bagahe. "Ang dami mo namang dala Hart. Dito ka na ba titira?" Tanong ni Jermaine sa kanyang kaibigan habang dinadala ang mga paper bag na dala ni Hart. Tinawanan lang ni Hart ang kanyang kaibigan, sadyang mapagbiro talaga si Jermaine at isa iyon sa ugali ni Jermaine na nagustuhan niya. Pagkapasok nila sa kanilang kwarto ay agad ibinaba ni Jermaine ang mga dala niyang paper bag sa sahig. Kinuha naman ni Hart ang isang paper bag at ipinatong sa maliit nilang lamesa. Inalabas din ito mga Tupperware na nakalagay sa loob sa binuksan. "Wow, mukhang masarap ang dala mo, Hart. Ano ba mga yan?" Wika ni Jermaine saka lumapit sa kaibigan. "Nagpaluto ko kaya yan ng Bicol Express at chop suey. Alam ko kasing mahilig ka sa gulay at maanghang na pagkain kaya heto, nagdala ko ng hapunan natin." Sagot ni Hart saka nagsimula na sumandok ng kanin. "Halika na Jermaine, alam kong hindi ka pa kumakain." Muling paanyaya ni Hart sa kaibigan. "Salamat Hart, hindi pa talaga ako kumakain kaya ako bumaba para makakain." Sagot niya sa kaibigan. "Naglikpit ka pala dito sa kwarto natin. Thank you friend ha. Ang linis at maayos ng gamit ko." Pasalamat ni Hart sa kaibigan. Magkatabing umupo ang magkaibigan sa harap na maliit na lang lamesa. Pinagkasya na lang nila ang kanilang mga pagkain at plato sa maliit na space. May nakalagay kasing computer sa ibabaw. Pag-aari ito ni Hart. Lahat din ng books nila ay nasa magkabilang gilid. Pangdalawahan lang ang kwarto nila kaya medyo maluwang naman ito para sa ibang room. Dahil karamihan ay 4 ang tao sa isang room. Habang pauwi si Marlon sa kanilang bahay ay muli niyang naalala ang kaibigan ng kanyang kapatid. Pilit niyang inaalala kung saan niya ito unang nakita. Biglang nag-ingay ang kanyang cellphone kaya agad niya itong sinagot. "Hello bro, where are you?" "Okay, I'm on the way." Agad ding pinatay ni Marlon ang tawag. Mas binilisan din ito ang pagpapatakbo sa kanyang kotse. Tahimik na umiinom ng alak si Damian. Nakaupo siya sa kanyang paboritong bar chair sa harap ng minibar sa kanyang kondo. Malalim ito nag-iisip dahil hindi maalis sa kanyang sistema ang mukha ng babaeng naging panauhin nila sa mansyon. Nagsisisi din siya dahil hindi niya nilapitan ng babae at nakipagkilala dito. Tunog ng doorbell ang nagpabalik sa kanyang sarili. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto upang buksan ito. Alam niyang ang kaibigan niya yun, kaya nagmadali niyang pinagbuksan ito. "What is your problem bro? Bakit ka nagiinom mag-isa?" Tanong ni Marlon sa kaibigan.
Umupo na rin ito sa katapat nitong upuan at nagsali ng alak sa baso. "Bro, remember the girl last night?" Tanong ni Damian sa kaibigan habang ang paningin nito ay nasa loob ng baso. Pinagmamasdan niya ang ice na umiikot sa loob ng baso habang pinapaikot niya ito. "Yeah, why? Did she bother you or something?" Nagtatakang tanong sa kanya ni Marlon. "Oo bro, parang gusto ko nang iuntog ang ulo ko. Dahil hindi siya mawala-wala sa isip ko. Pati mukha niya nakikita ko na rin kahit saan ako tumingin. Ano bang meron sa babaeng yun? Bakit ayaw niya akong patahimikin?" Wika ni Damian sa kaibigan. Binitawan din niya ang kanyang hawak na baso at saka hinawakan ang kanyang ulo. "In love ka na bro, congrats!" Tumatawang sagot ni Marlon sa kaibigan. Hindi ito makapaniwalang mangyayari ito sa kanyang kaibigan dahil sa dami ng mga babaeng dumaan sa kamay nito, wala man lang naalala kahit isa. "Karma ko na siguro to bro. Bakit naman ako magkakagusto sa isang babaeng hindi ko kakilala?" Naguguluhan na tanong niya kay Marlon. "Puntahan mo siya at kilalanin. Baka sakaling mahanap mo ang sagot sa iyong katanungan." Payo ni Marlon sa kaibigan. "Saan? Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Paano ko siya hahanapin?" Maagang nagising sina Jermaine at Hart upang maghanda ng kanilang pagpasok sa kanilang klase. Sabay din silang lumabas ng kanilang boarding house. Sa dami ng ginawa ni Jermaine ay hindi niya nanamalayan ang paglipas ng oras. Malapit na mag-uwian kaya naghanda na si Jermaine. Inayos na niya ang kanyang mga gamit upang mabilis siyang makalis na mamaya. Sa cafe na tumuloy si Jermaine para sa kanyang 3 hours part-time job. Kasalukuyan siya nag-aayos sa mga gamit sa may counter nang pumasok sina Nico at Hart. Palihim pang nginitian siya ng kanyang kaibigan na makapasok na ito. Binati muna siya ng kanyang dalawang kaibigan bago sila naghanap ng kanilang maupuan. Masiyang pinagmasdan ni Jermaine ang dalawa habang nakaupo ang mga ito sa tabi ng glass wall. Maraming customer sa cafe kaya abala si Jermaine sa kanyang trabaho. Hindi lang kasi pagiging cashier ang trabaho niya. Tumutulong din siya sa paggawa ng kape lalo pat napakadaming customer ang nag-order nito. Paglabas niya sa cafe ay naggulat ng dalaga sa taong tumatawag sa pangalan niya. "Jermaine!" Malakas na pagtawag ni Marlon sa dalaga habang nakatayo ito sa tabi ng kanyang kotse. Agad namang napalingon si Jermaine sa lalaking tumatawag sa kanyang pangalan. Napakunot pa ang kanyang noo na makilala nito ang binata. "Kuya Marlon, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Jermaine, gulat na gulat din ng dalaga dahil sa biglang pagsulpot ni Marlon sa kanyang pinagtatrabahuhan. "Hi Jermaine, pauwi ka na ba?" Tanong ni Marlon sa dalaga. Alanganin din ang ngiti nito na mukhang kinakabahan. "Oo kuya, pauwi na ako. Bakit ka pala nandito kuya? Magkakape ka ba? Sarado na kasi kami." Wika ng dalaga. Nagtataka din siya kung bakit napadpad sa lugar na iyon si Marlon. "Pasensya ka na Jermaine ha. Meron kasi akong ipapakilala sa iyo na makulit na nilalang." Pabirong wika ni Marlon kay Jermaine na siyang ikinakunot niya ng noo. "Anong makulit na nilalang ang sinasabi mo kuya?" Naguguluhan na tanong ni Jermaine sa kaharap. Nakangiwi din na binata, sabay kamot ng kanyang ulo. Magsasalita pa sana si Jermaine nang biglang bumukas ang pinto ng isa pang kotse na nasa tabi nila. Napaurong pa nga si Jermaine upang hindi siya mahagip ng pinto ng kotse. Hindi nakapagsalita si Jermaine na makilala nito ang lalaking bumaba ng kotse. Natatandaan na niya kung sino nga ba ang lalaking ito. Dahil suot ng lalaki ang polo nito, nasuot din niya nung una niya ito makita. Biglang umangat ang dugo ni Jermaine sa kanyang ulo na maalala nito ang nakaraan. Kung paano siya sinabuy ng tubig dagat ng binata at hinila pa sa dagat. Kung hindi lang siya nanlaban noon, baka kung ano nang ginawa ng mga bastos na lalaking ito sa kanya. Hinabol pa siya kinagabihan at ang suot nito ngayon ay ang suot niya noong habang hinahabol siya nito. "Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang lakas naman ng loob mong magpakita sa akin matapos mo kong bastusin noon at kalad ka rin sa dagat. Nang dahil din sa iyo kaya nawala ang paninda kong bag. Ilang gabi kong pinagpuyatan na gawin ang bag na yun tapos nawala lang ng dahil sa iyo." Halos hindi huminga si Jermaine habang pinagsasabihan nito ang binata. Hindi na rin niya namalayan na dinuro-duro na rin niya ito. Napalunok muna si Damian bago ito nagsalita. Nagulat din siya sa mga sinabi ni Jermaine. Hindi niya akalain na ang babaeng napagtripan nila sa Islam Paraiso at ang babaeng kaharap niya ngayon ay iisa. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.